Iba na oh, pauwi na si Saldi ko. Sagutin nyo muna mga DDS. No, hindi ko aalisin yan hanggat hindi nyo sinasagot yan. Paano? Ano ang logic nun? 100 billion ini-insert ni Bongbong Marcos. 194 billion. Binito naman. Tapos yung binito nandoon mismo sa sa balita. Sige na please. Uy. Sige na please. Uy. Pakisagot. No. Oh, si Edgar Balibay. Mukhang matatapos. Wala ba sagot dito, boss? Anak ng putik naman itong mga DDS na to. Ayaw sagutin. Wala. Sabi sa inyo, dead end eh. Kaya kapag inumpisahan ko po yung vlog ko, mga kababayan, nang ito agad ang binalandra natin sa kanila, wala na po yan. Tapos na ho, mga bossing. Diba? Kapag kaya na, ang ipinasagot natin, itinanong natin sa kanila, mga kakababayan, wala na po. Dead end. Tapos na. Kaya ayokong lagay dyan muna. Tatanggalin ko muna ulit. Kasi hindi hahaba yung vlog. Oh, sayang 50 mil kada vlog pa naman, ha? Oh, mamaya, tapos bukas ibabalita sa akin ni YouTube, Mark, your revenue for that day is $1,000. Sayang yun. Kailangan umabot tayo kahit na 1.5 oras. O kaya, miski 1 oras, okay na. O babalik ko, aalis ko muna, ha? Hindi pa kaya bang sagutin ito? Ito, versus doon sa 100 billion na ini-insert daw. Kasi kay saldi ko. Saldi ko muna tayo. Wala pa sumasagot eh. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko Iisipin mo, nagpapapasok ang Pangulo ng 100 billion insertion para doon sa budget. Tapos end of the year, binito ni Pangulong Bongbong Marcos ang worth 194 billion. Paano mo ngayon talagang pagtutugmain nga naman yun? Di ba? Napakasimpleng bagay. Paano? po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. May ganun pa. What the President wants, he gets. Ayos, get, tuloy. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Ayan na yung brown leather bag. Yan na yung pinagkakaguluhan ng mga DDS. Brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel. Sandali. Parang hindi naman yata Singapore yung unang biyahe ng Pangulo. Di ba? Nung pagkapanalo niya, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, Hong Kong yata eh. Anyway, sige, mamaya natin hanapin. Di ba? Humanap ka ng personal, saka mo sabihin yan. Humarap ka ng personal, saka mo sabihin yan kung masasagot mo ang mga tanong galing sa binabasa mo. Si saldi ko, nakaganon nakayuk po no? Baka sinulat niya para sigurado. Di ba? Kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Pero mga kababayan,
tayo po hanggang ngayon. Ano sinasabi natin, di ba? Simulat sa pool naman po ang sinasabi natin, Saldico, umuwi ka na. Saldico, umuwi ka, magpaliwanag ka. Yun yung sinasabi natin, di ba ho? Simula umpisa hanggang ngayon ho, mga kababayan. Ngayon sa DDS, iba na ho. Saldico, wag kang uuwi. Ganun, papatayin ka nila. Dati ho, Saldico, umuwi ka na. Saldico, umuwi ka na. Ngayon po, mga kababayan, hindi na. Saldico, wag kang uuwi, papatayin ka nila. Yun na po ang script nila ngayon, mga boss chief, amo sir. Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh. Kaya natatawag na mga uto-uto, madaling mga maniwala. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, Baka naman sa iyo lang yan, Brad. Baka sa iyo lang yan. Di ba? Madaling magsabi, oh. Eto kaya ako nagbablog kasi inutusan ako ni Saldico na i-vlog. Inutusan ako ni Saldico na sirain yung mga Duterte kaya ako nagbablog. Yun, sinabi ko. Diba? Pero, wala katotohanan. Laway-laway ko lang yun. Diba? Laway-laway ko lang yun, mga bossing. I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds. Para lang hutong ding parehas lang po din to ni Roque, mga kababayan. Si Roque kaya nandoon kung ano-ano ang panira kay Pangulong Bongbong Marcos kasi may kaso sa Pilipinas na kakaharapin. 'Di ba, Chris Angel? Meron si Roque ang kinakaharap na kaso na human trafficking sa Pilipinas. Na kapag hindi niya napabagsak si Pangulong Bongbong Marcos, ang ending niya kulungan ho, mga bossing. Kaya tuloy-tuloy ang paninira ni Roque. All out na! No? Kapag hindi ko ginawa to, kulungan ang bagsak ko. Pag hindi ko napababa si Pangulong Bongbong Marcos, kulungan ang bagsak ko. Pag hindi ko naparesign o napatalsik si Bongbong Marcos, kulungan ang punta ko. Same kay Saldico. Same kay Bato de la Rosa. Same kay Boss Joel. Same kay Jinggoy Estrada. Same sa mga Diskaya. Di ba mga DDS? Same kay Sara Duterte. Yan, kaya tulong-tulong. Sama mo na din pala si Chavit Singson na hindi na natutulog. Araw-araw nang nagpapapreskon. Same din ho yun, mga kababayan. Di ba? Ang sabi nga, nasa small cam, si Saldico, Chis Escudero, Grace po, at si Martin Romualdez. Grace po hindi daw pinapa-attend. Martin Romualdez hindi uma-attend. Saldico at Chis Escudero, yan ang nag-uusap daw. Sabi, di ba? For the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Sandali, boss. Asan ba yung ebidensya dyan? Kasi lahat, sinasabi na, hindi naman pwedeng magbigla na lang magbibideo, pinapauwi ng Pilipinas, biglang magbibideo, tapos magtuturo. Hindi naman daw pwedeng ganun. Biruin mo, sabi nga di ba ni Ping Lacson, sabi niya, pwede ba yun? Na mag-i-insert siya, tapos ibibito niya? Mas malaki pa yung binito kesa doon sa ini-insert. Mga kababayan. Wala na sumasagot na DDS, kaya ayaw ko ilalagay ito eh. Nagsisialisan yung mga DDS, bababa yung bababa yung mga manonood eh. Ayan. Hindi nga tugma. Paano yan sasagutin? Di ba? Alin po yung mga sinasabi ni Saldico na kanyang mga na kanyang mga
ebidensya, sandali, ipakita natin sa inyo para kumpleto tayo, no? Ito daw po, yung mga ebidensya. Pakita ko sa inyo, may pinakita talaga, may pinost talaga mga bossing. Si Saldico. Eto ha, pakita ko sa inyo yung pinost. Saan ba yun? This, and that. Ayan. Yan daw po yung ebidensya nila, mga kababayan. Lakihan ko para mas kitang-kita ho. Ayan, GAA page, project, title, amount, etc. Yan, lahat daw po yan, mga kababayan. Ni wala kang makitang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos, ni wala kang makitang si Pangulong Bongbong Marcos, pero ni walang tatak, ni walang kahit ano. Baka nga kay Saldi ko to eh. Tapos itinuturo niya lang si Bongbong Marcos eh. Dahil nga, baka napangakuan pagka napabagsak mo si Marcos, wala ka ng problema pagka ako ang pumalit sa kanya. Well, makikita ho natin yan mga boss chipamo sir sa darating po na sinasabi na malawakang rally daw po. Sana umabot kayo ng 10 milyon ha. Pagka umabot kayo ng 10 milyon, nako, tingin ko hindi pa din bababa ang Pangulo. Bakit? Kasi ilan pa yung natitira. Kung 119 million, konting tot na ka na lang ho ng mga Pilipino, 120 na yan, ibig sabihin, wala pa kayong 8% sa 10 milyon na mapapapuntan nyo dyan. Paano naman yun? Nagagalit tuloy. Nagagalit tuloy yung mga DDS. Kayo naman kasi, iharap nyo yung hindi kayang sagutin ng mga DDS. Talagang magagalit yan. Talagang mapapamura yan. Di ba? Ginagalit nyo eh. Ipasagot mo ba naman sa kanila yung hindi nila kayang sagutin? Magagalit talaga yan. Magmumura talaga si Clark de los Reyes. Clark, uy! Kalma lang. No. Malay mo, sige, ito, tatapusin natin to, total naman 50 minutes na eh. Malay mo, pag tulog mo, magkaroon ka ng ideya kung paano mo sasagutin yan, no? Yung President Marcos Jr., Bitos 194, tapos sinasabi nila, in-insert daw 100 billion. Paggising mo, no, alam mo na ang isasagot mo, alas 10 na umaga, naka-vlog tayo dito sa Mark Ramos channel. Di ba? Naka-vlog tayo, sagutin mo. Yan. May assignment kayo, mga DDS, ha? Matulog kayo. Matulog kayo. Oo. Yan. Ngayon, wala pa sagot. Wala sagot ngayon. Clark, putragis ka. Wala pa sagot ngayon. Wala pa. Kaya mura muna. Wala pa. Mark, wala pa akong masasagot dyan. No, basta nakita ko lang si Saldi ko nagsasalita eh. Mumurahin muna kita. Sa ngayon, wala pa. Bukas pagising ko, baka sakali. Di ba? No, karamihan ata dito, mga madaling maoto. Mga DDS. Madaling mga maoto. Paano? Uy, kumita na to. Okay na. Mataas na revenue na to. Alis na ako, ha? Uy, sabi, may pabol. Sumasakit na ulo ng mga bayarang vlogger kung paano tina pa nga, kami nga nagtatanong sa inyo. Ayan, pakisagot nyo, paano sasakit ang ulo namin? Paano sasakit ulo namin dyan? Hindi nyo nga masagot. Pinapatunayan nyo, mahina ang kukote ninyo. Tapos kami ang sasakit ang ulo. Paano, mga boss? Okay na to, mataas na revenue nito. Bukas, ng umaga, ha? Mga DDS, assignment nyo yan, ha? Utang nyo kapag hindi nyo sinagot yan. Bobo kayo.